Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Machismis na araw sa inyo mga kamarites. Ito na naman ang inyong host na si Tito Ace, na kung tawagin ay macho, chismoso, kasama si... Ako naman si Claire Santiago, ang inyong mamarites, ang mami nyong marites. At ito ang Marites Ole! Yan, ito na nga, Mars. Diba? Siyempre, kailangan natin simulan ng magandang energy ngayon. Diba? Kamusta ka naman? Kamusta naman ang weekend? Okay naman. Medyo nakakapagod kasi haba nung pasok na ng mga bata. Oo nga pala, pasukan. May ano ka na, may college ka na nga pala, May no? college na ako next week. Galing na, may college ka, may high school, may elementary. Wow! Covered ko lahat. Siyempre, maglalagay ka pa ng kinder. Wala na. Okay. So, yun nga, ang magandang may good news tayo nga. Umpisahan natin to sa masaya, as in Masaya. sobrang masaya. Masayang masaya. Hindi lang buong mundo masaya. Buong mundo, hindi lang mga Pinoy fans. Siyempre, yung mga international fans din, siyempre, masaya sa balita na ito. Kung hindi nyo alam, ito ay tungkol kay, sa mga Swifties dyan. Swifties, hello. Kay Taylor Swift, which is kaka-engage lang nila. With, yung boyfriend niya na... Si Travis Kelce. Kelce ba o Kels? Ano ba? Bahala na daw kayo kung anong gusto nyo. Kelce or Kels. Kels, It's okay. Si Travis Kelce nga pala ay isang player sa football player sa Kansas City Chiefs. Yeah. Diba? Yan, diba? May social Chiefs. Yun na nga, balita totoo nga, nag-propose na si Travis. And they're currently engaged now. Mag-fiancé na sila. So, hindi natin alam kung kailan yung kasal. Wala pa, no? Pero excited na yung mga fans for sure. Oo naman, di ba? Kaya lang, hindi ko alam kasi si Taylor Swift kasi, pag in regards sa kanyang paggagawa niya pagko-compose siya ng mga music kasi na-inspire siya sa mga recent relationship niya tsaka pagkatapos ng relationship pag nagkakaroon ng breakup, doon siya nakakagawa o na-inspire na gumawa ng mga Pero wait may bago siyang album. Oo nga pala, ang title ng album niya ngayon? The Life of a Showgirl. Yun, showgirl na siya ngayon. Alam mo si Taylor, hindi yan ma-post sa social media. In fact, sa IG, ang huli niyang post, May 30 pa. Ano na ngayon? Talaga? August. Tapos biglang umingay kasi nag-post nga siya nung kulay orange na may glitter. Nag-trending yan. Maraming gumaya dyan, di ba? Di ba? Nakita mo mga kainan, mga brands. Siyempre, Taylor Swift. Yung design na ginawa ni Taylor. Galing nga, no? Yun. Parang announcement nga ng kanyang bagong album. And sunod-sunod na yun, nakita mo siguro how sexy. Ang ganda kung nakakita nyo guys yung mga picture ni Taylor. Kala ko nga una, parang AI lang, parang gano'n. Pero totoo pala, totoong siya talaga guys. Nakita nyo yung mga picture niya, napaka... and daring! Mga provocative na mga... Ready na for mature role. Parang gano'n. Napaka-hali-halina ng kanyang ganda pananamit. naman. Very classy. Classy syempre. Sobrang classy. Pero ngayon niya lang ginawa ito, di ba? Siguro, kasi nga mag-aasawa na siya Kasi guys, mga ganun, yung mga tipong pag ikakasal na yung babae or let's say, nagdadalang tao, magpo-post sila ng kung mga sexy na, kung last run na nila yun bago sila malagay sa tahimik. Kaya siguro isang dahilan kaya ginawa niyo mga pictures na yun, then kasama sa album, di ba? Yun. Right after nga nung ilang post niya about dun sa album, biglang umingay uli yung internet, nagulantang. Talaga? Dahil nga dun sa sa engagement. Nila, yun. Nang saya. Siya, she said yes. She said yes,
Ang ano bang caption? Hindi ko masabi ng verbatim, pero parang yung gym teacher, your English teacher and your gym teacher are getting married, parang ganun. Parang pertaining sa kanya and kay gym teacher si Travis. It's a love story. Oo, yun nga. Yes. Galing ni Travis. Ikaw ang nagpuna ng blank space ni Taylor Swift, di ba? Oo, after 2 years. After 2 years, hindi kanya kayang i-shake it off. Di ba? Anyway, hindi naman sila bata eh. They are both 35 years old. 35 na sila. So, nasa tamang edad na ng paglagay sa tahimik. Oo, tama. Sabagay, tama nga naman. Basta maging strong lang yung relationship nila. Huwag sila magkaroon ng bad blood sa isa't isa. Di ba? Grabe na talaga. Ganda ng mga reference ko, guys, di ba? Wordplay. So, ayun nga, ito may konti tayong marites. Talaga? Tungkol sa engagement ring. Talaga? Yes. Ito na marites natin. Yung engagement ring na binigay ni Travis. Wala akong magkano. Teka lang muna, sabihin ko muna sa'yo, I think parang 8 karat diamond and 18K gold. Dami carats na nga, hindi ko ma-imagine. Ano ba yung hitsura ng 8 karat? Yung lagay sa bitya. Grabe ko naman sa carrot. Karat, okay. Karat. Yung karat, Hindi ko... Karat, sorry. Hindi ko ma-imagine yung... Anyway, hindi siguro natin ma-imagine talaga kasi hindi naman tayo mga ganun kayaman para maka-afford. Diamond talaga? Oo, tapos parang 18th century inspired yung design. Di ba yung mga ganun pag-design ng ano bang era na? May parang period piece na klase. Di ba mahal talaga? Oo, mahal yun. So, hulaan mo kung magkano. Siguro mga nasa 7K, 7,000. 7K, pwede pang tawaran nyo sa Green Hills. Higher, 7K times 7K, ilan ba? 7K. Higher! $7,000? Dollars! In dollars, syempre, dapat. $10,000? Hindi. Alam mo, siya. Sayang, mali. Sabi ng mga marites, it's around 250 to 500,000 US dollars. Grabe naman yan. And, convert mo to peso, dali, matalino ka, di ba? Kaya mo yan. Pagganahin mo yung AI sa utak ko. Hindi pa yun, itatanong sa Beetlejuice. Okay. So, around siya? Nasa 27 million. 27 million? Pesos. Yung engagement ring na yun? Yes, yun lang. Halang yan naman yan. Pang flood control na yun Diba? Oo, diba? At sa kanila, engagement ring lang. Oo, talaga. Grabe. So, ganun. Sabagay. Taylor Swift naman yan wala namang diba? Oo. She deserves it. Oo naman. Diba? Kaya tuwang-tuwa mga Swiftie, di ba? Oo. Kaya galing. Congrats nga pala Taylor Swift and Travis Kelce. Sana sa kasal nyo, ito lang ang wish namin sa inyo. Sana invite nyo naman kami dalawa. Kahit mga taga-tad-tad lang kami ng lechon dun sa catering, pwede na siguro, di ba? Ako, kahit taga-abot ng kahit ano na lang, taga-abot ng tissue, gano'n, no? Grabe, no? Basta Travis, pag parating na si Taylor Swift, huwag kang iyak-iyak na kung maring Ay, walang ganun sa kanila. Walang ganun sa kanila. Dito lang sa Pinas yun. Oo, yun. Kasi, dito lang. Pag nag-iwalay sila, magagawa na magandang kanta si Taylor Swift yan, di ba? Yun nga, inaabangan din natin for sure yan. Kung mababago ba yung mga themes sa songs ni Taylor. Kasi malalagay niya sa tahimik. Siguro mag-iiba na siguro yung tema ng niya. Lalo na pag nagkaanak na siguro, di ba? Siyempre, parang iba na yung inspiration niya, di ba? Kasi, di ba, pag may gumagawa siya ng mga songs, di ba, nagkakahiwalay. Katulad nangyari sa kanila ni Jake Gyllenhaal, masyado naging parang masalimot yung pag-aaway nila. Kaya gumawa siya nung, ano bang title nun yung Never, going back. Never ever. Kaya siya gumawa nun, di ba? So ito naman kay Taylor Lautner naman, si Jacob sa Twilight, di ba? Sa Twilight. Nagkahiwalay sila. Although, inamin naman ni Taylor Swift na yung isa sa mga dahilan nag-away sila is siya may kasalanan. So, parang sa lahat na naging relationship niya, parang yun lang yung parang, what you call this, na pinanghinayangan niya na nawala dahil isa sa may at fault. Kaya gumawa siya ng kanta, di ba? Ano kanta yun? Yung wish you. Basta ganun yung tono, di ba? Basta may December. Yun. Ay, pero magmarites tayo kung paano nag-start tong love story ng dalawa. Uy, talagang galing mo, abot yung marites mo dun diba?
feeling ko taga doon ako sa Kansas City. Ayun. Nag-start, ito naman nanggaling na rin to sa bibig ni Taylor, ni Travis Kelce. Siya naman yung siya naman yung hindi naman. Okay. Hindi yun, siya naman yung nagsabi kung paano, siya yung nagkwento kung paano sila nag-meet ni Taylor. So, si Travis nanood siya ng Eras Tour concert. Eras Tour? Hindi ba yun sa Commonwealth? Eras. Meron ba doon? New Era. Ay ba? Isa lang yun. Yung kay Taylor marami. Eras. Okay. So yun nga. So nanood siya and then pumunta siya sa backstage. Ayun. Siyempre, sikat. So madaling mabigyan ng access sa backstage. Famous card ginamit. And then, na-meet niya doon nag-meet sila ni Taylor doon. May dala-dala si Travis na friendship bracelet with his phone number. Ay, wow, galing ang ganda ng diskarte, diba? Talaga? Ganun nagsimula yung love story. Sulat mo nga yung mga ganyang style. Tapos? So, doon nag-start. Pero, they were not, properly introduced daw. So, parang nanghinayang siya doon sa first meeting nila ni Taylor. Siyempre, makaka-first base na sana, diba? Kaya lang, first base agad daw. First base as in yung iba kasi yung makakwento mo ng ng matagal. Tama. Hindi proper introduce man lang yung sarili mo. So, nagkita ulit sila after nun? Pero nagkaroon ulit siya ng chance. Siyempre, pag gusto mo... may boyfriend pa siguro si Taylor Swift nung si Taylor nung time na yon parang sila pa ni Joe Alwyn yan. Wala na? Wala na, kasi Joe Alwyn, the English actor. Yung medyo low-key lang yung nila. Yan, low-key. Naalala ko na naman si Tom Hiddleston. Gumanap na low-key siya. Naging ex din siya ni Taylor Swift. Kailan mo yun si Loki? Yung sa Avengers? Loki? Si Loki? Yung kalaban. Yung kalaban doon, di ba? Di ba? Si Loki. Si Loki, yun nga, yun naging sila yung actor na yun. Loki. Basta naalala ko lang, sinabi mo si Loki. L-O-W-K-E-Y. Loki yun eh. Loki lang yung relationship niya with Joe, the artist. Joe Alwyn. And parang nag-break sila ng summer ng April yata or May. At tapos itong si Travis na nag-abanger siya. Parang September. Going back to September. Okay. All that time, yun. Doon naman nangyari yung first meeting ni Travis at saka ni Taylor. So, All's well ends well naman, di ba? Single naman si Taylor. And the rest is, history. Oo nga. Tsaka nag-trending sila dati sa Super Bowl. Yan doon si Taylor Swift, pinapanood yung nila. Diba, parang, lalo na yung first na nakita ng mga fans si Taylor na nanood, di ba? Grabe, sabog na sabog yung parang inago niya attention ng mga Grabe. And speaking of, nakailang million ba tong post ni ni Taylor sa IG, yung engagement? Ilan? Di ba naka 34 million as of now, hearts? Talaga? And counting yun, malamang. Diba? Parang, madadagdag pa ako kasi hindi pa ako nakapag-heart. Ikaw, nakapag-heart ka na. Dagdagan natin, guys. Baka may hindi pa nakapag-heart dyan. Parang napaka-bless ni Taylor Swift ngayong taon na to. Kasi, nanalo na rin siya regarding sa laban niya kay Scooter. Yung bumili ng rights ng niya, ng mga first niya. Alam mo yung balita na yun nangyari? Hindi. Yung parang rights dun sa mga early albums niya. Kasi nga, di ba, yung may rights dun yung studio na una dati. Hindi ko kaya ano yung pinaka-details, pero nanalo siya doon and yung mga dating song niya, pwede niya nang kantahin ngayon kasi sa kanya na ulit. I think kasama niya yung nanay niya nung time na yun, di ba? Nung nakipag-usap sila. Parang, naalala ko na, nabasa ko yun. So, blessed ngayon si Taylor Swift kasi nga bukod sa nakuha niya na ulit yung rights sa mga songs niya, meron siyang bagong album and then kakasal na, engaged na siya ngayon. Engaged na. Diba? So, after 2 years, engaged na sila. Tsaka malagay na sa streaming kasi dami na rin. Naging ex na. Alam mo ba, sabi nung nabasa kong article. Ako lang yata, hindi niya naging yung announcement na yun, nung pinost ni Taylor yung announcement na yun, may ilan daw na nag-crash
ang application sa sobrang dami nung nagla-like nung time. Siguro, alam mo yun, minsan dun sa app, sa isang app, pag ang dami na-break nila yung internet, parang ganun yung phrase na na-break yung internet. May ilan daw na naka-experience na nag-crash bigla dahil doon sa, imagine 34 million yung sumugod. Or let's say, 20 million. Hindi kinaya ng server nila siguro. Parang gano'n. May understandable naman yung mga ganyang klaseng balita na, di ba? Maliban na kung palagi nag-engage si Taylor Swift. Pero kasi ngayon lang naman nangyari na na-engage siya. Kaya sinusugod yun kasi very rare nga mag-post si Taylor. So, every time na meron siyang ipopost, for sure, it's sobrang importante nung post na yun. Tama. Kaya sumusugod talaga dun yung mga fans. And even hindi fans, nakikimarites. Diba? So, yun na. Congrats nga, Taylor and Kelsey. Sana, ma-invite nyo kayo sa kasal nyo. Kung we wish nothing but the best for Taylor. And more music. More good music. Second topic natin ngayon, ayan naman. Sa international tayo galing. Ngayon, balik tayo ngayon sa local homegrown. Yan, local pride. Okay. It's about naman. Dito naman tayo sa mga Bini. Hello sa mga fans ng Bini. Ang mga Blooms. Blooms. Yan, Blooms. Ito naman, it's about Bini Aya naman. Isang certified na fur mom, si Bini Aya. Kasi guys, meron siyang alagang aso na si Honey. Honey, tama? Honey. So, basically, nangyari, positive na na balita to. Maganda Don't get us wrong, ang mga Bini haters and likers, regards naman to sa kanyang pet. Kasi, so apparently, yung mga fans nag-organize ng isang event. Tinawag nila Fur the Love, FUR of Aya Community Run Event. So, fun run kasama yung mga pets. Di ba? Galing nun, di ba? Masaya yun. Masaya yun kasama mga pets niyo, tapos tatakbo-takbo kayo kasama yung mga pets. Diba? Although, di ko alam kung nagawa yung ibang aso doon. Sa dami, no? Kaya nag-hump-hump yung ibang mga... Pero masaya yung ganung event kasi kasama yung mga alaga mo, tapos at least yung iba na stuck lang sa bahay, sa condo, hindi nakakatakbo, di ba? Dapat nilalabas ang mga pets. Napapatakbo nila. Pero sana may mga diaper yung mga alaga. Siyempre, para hindi nun magkalat. Ikaw, partner, kung sasali ka sa ganung fun run, anong pet ang ang dadalhin mo, sasama mo sa event? Siguro rabbit para mas mabilis. Rabbit. Para mauna kami. Kaya pagdating doon, malapit na. Magpapahinga ngayon kasi yung kumpiyansa yun, nakagano'n na yun. Yabang ako nang nanalo dito. Kaya mayroong magdadala naman ng pagong para matalo yung rabbit mo. Ilang pagong dadalhin? 4? Ninja Turtles na yan. Ayun. So, ako siguro bird. Bird? Yung mga parrot. Pwede kaya? Pan-play na yan, hindi na pan-run yan. Pan-play na yan. Hindi. Naka lang sa balikat. Lang sa balikat mo? Ano ka, pirata? Gano'n. Parang pirate, no? Tama. Parang gusto ko bird para Kaya lang hindi ka makakatakbo, siguro mabilis ng pag-bird mo. Hindi. Kailangan mo ng 1,000 bird para ilipad ko naman. Pero hindi guys, masaya yung ganito siguro na may pandaran kayo kasama yung mga alaga nyo para nagagala din yung mga hayop kasi anxious din yung mga hayop sa loob lang ng bahay na sila lang yung tao doon. So, tao tuloy. Sila yung hayop doon. So maganda yung ginawa ng mga fans ni Aya na gumawa. Sana hindi lang sa fans ni Aya, sa iba din na mga iba't ibang mga fans ng Bini or any local group or local singers natin na mag-conduct din ng ganyan. Kasi maganda yung ganyan na nagkakaroon ng camaraderie din yung mga kapwa fans and also kakaroon ng bonding yung mga alaga natin, di ba? Parang first time to na yung mga fans by the way, yung fans ni Aya, ang tawag ay Aya Aphrodite or Aya Aphrodite. Aya Aphrodite? Ayun ang pangalan? Aya Aphrodite? Ano ba talaga? Si Aphrodite, yung... Aphrodite, kilala ko, yung Greek, god of love ba? Tama ba?
Wisdom. Basta, kalimutan ko na. Basta, yun na yun. Basta pangalan? Aya Proday. Aya Proday. Oo. Hindi ko alam kung ano. Yun naman talaga ito ng pronunciation nun, ha? Hindi ko alam kung how they pronounce it, pero... Kung ano yung pronunciation ng mga Bisaya, doon tayo. Okay. Yung Bisaya naman si Aya, di ba? Taga Cebu. Cebu. Yun tayo sa mga Bisaya. Kung ano man po yung tamang pronunciation, paki-comment lang po. Paki-comment lang po, tama. Ayaw namin kasing magkamali kami ng pronunciation eh. Alam mo naman yung mga nangyari nga sa comment section, yung mga Tagalog, Bisaya, nag-aaway-aaway sila eh. Huwag mo nang gano'n. Huwag naman gano'n kasi... Mga Pinoy, pare-pare naman tayo. Para tayong Pinoy. Mag-away. Tsaka magtulong-tulong tayo. Huwag tayo mag-away-away regards kung ano yung dialect mo. Kung mahilig ka sa puno ng saging, mahilig ka sa pagpag. Magkaroon tayo ng pagkakaisa, di ba? Tawa ako sa pagpag. Si Aya yan ang bias ko sa Bini. Talaga? Yes. Kasi tingnan mo naman yung mukha, napakaganda ng mukha. And siguro kung bibigyan ako ng chance na makabalik sa past, tapos maisilang muli sa mundo, and bigyan ng chance na mamili ng mukha, si Aya yung pipiliin. Ako si Travis Kelce. Talaga mo kasi nung bias ko sa Bini. Sige ikaw, sino? Si Nancy. Nancy Bini. Siya. Basta yun, sobrang gandang-ganda ako kay Aya. Talaga? Oo, super siya. Nakita mo naman yung mata niya, laging nangungusap. Super... Paano yun? Paano yung mata nangungusap? Hindi mo ma-explain eh. Parang ganun? Yung parang pag tinitigan mo siya, parang... Pag tinitigan mo, nagbibigay siya ng kwento, ganun? Parang may binibigay na siya yung, alam mo yun? Ganun. Parang ini-inspire ka, tapos puro positive lang yung dinadala sa'yo ng mga mata. Huwag nagamitin yung mata sa mga networking, no? Yung mga tititigan mo lang. Tara na. Network. Oo, mag-invest ka na. Parang na yun, ang tawag doon. Yung hinihypnotize. Mga budol pala, no? Okay. Pero hindi naman siya sabi nang bubudol si Aya. Nangungusap lang daw yung mata sabi niya. Sobrang ganda ni Aya, yung parang pamamameri na. Ganon yung tingin ko sa kanya. Kung hindi ganon ang tingin nyo, okay lang po. Basta ako ganon yung tingin ko kay Aya. Ayun, naging divine na tayo ngayon. Sige, siya. Okay. Tapos na yung kay Taylor Swift and Bini Aya, masayang event. Masayang mga event, di ba? Yun lang, itong third topic natin ngayon. Medyo malungkot naman Medyo malungkot na balita kasi nga, those of you don't know, ang isa sa mga batikang direktor at magaling na direktor na si Direk Mike De Leon ay pumanaw na po sa edad na 78. Kami po ay nakikiramay, nakikidalamhati sa mga naulila po ni Direk Mike. So, si Direk Mike, isa sa mga magagaling na director, lalo na nung 80s. 70s. Nung 70s, tsaka yung 80s, tsaka 90s. Tsaka nung recent lang, nung 2000 may ginawa siyang pelikula. Ilang dekada rin siya talagang namayagpag. Tsaka nagte-take time siya sa pag may project siya. Ano yun, hindi siya nagmamadaling director na every year gagawa ko ng ganito. Talagang inaaral niya, pina-perfect niya yung bawat ano. Ano ba tong mga sikat na naging pelikula ni Direk Mike? Napanood mo, meron ba? Yung iba napanood ko, yung Batch 81 na kasama si Mark Hill. Tungkol to sa although 82 siya pinalabas, pero 81 yung Batch 81 yung title. Regarding to sa Brotherhood, kasi may parang fraternity na tungkol sa in and out ng fraternity sa loob ng campus, tungkol sa Brotherhood, tungkol sa pagiging loyal sa kapatiran, ganyan. At alam ko parang doon din yata kinuha ni yung pangalan yung anak ni Mark Hill, kinuha niyo doon yung name, yung screen name niya, doon niya kinuha. Sino ba yung kuya ni hindi nga, nakalimutan ko na. Basta, kita niya sa Andy Sid? Yun, Sid Lucero. Yun, sorry, Sid. Yun, doon niya kinuha yung parang character niya. Yun ang pagkakaalam ko. Okay. So, sino dun yung Sid na pangalan? Sid na pangalan. And then, marami ding mga palabas. Yung Itim, frequent collaborator kasi ni Mike De Leon, si Charo Santos. Uy, anong yan? 19 ano yan?
1980s din. 80s yata yun. So, ang bata pa ni Miss Charo nung time na yun. Oo. Santos pa apelido doon, hindi pa siya conscious. Conscious wala. Okay. Conscious naman. Conscious. So, yung itim, it's about ano naman? Yung sa mga black people, hindi biro. Medyo dark yung na yun, kaya nga itim eh. Hindi ko masyado napanood, pero yung may recommend ko sa mga film buffs dyan na mahilig din sa mga Pinoy horror. Panoodin niyo yung... ang itim? Ang alin? Yung itim, it's horror. Hindi naman. I mean, yung isang movie na kasama din si Charo Santos, na direct ni Mike De Leon, yung Kisap Mata. Ito, sa mga nakapanood na ng pelikula na yun, syempre, di ba, ang ganda ng pagkakagawa niya. Parang na-excite ako dyan. Yan. Kasi iba ang alam kong Kisap Mata yung song. So, meron palang movie na Kisap Mata. Yan. Blink of an Eye. Blink of an Eye. Which is, isa daw, true to life story na nangyari sa Pote. Okay, dito sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Kasi parang, ang doon, synopsis, i-spoil ko na kayo, matagal na to. Oo. Diba? Parang marami namang nakapanood. Si Vic Silayan, isa sa mga magaling na aktor noon na Sumalangit Nawa. Siya yung tatay ni Charo Santos doon and asawa ni Charito Solis. And then parang controlling siya na tatay na bawat galaw nilang mag-ina kailangan with his approval. Kailangan gawin nyo ganyan. Manipulative. Kasi nga dati siyang police. So may baril siya, retired police siya. So, alam mo yung kamay na bakal. Kamay na bakal yung hawak niya sa hindi nakakahinga yung nakagalaw ng maayos yung pamilya niya dahil sa kanya. So, mga very typical na mga pamilyang Pinoy noon, 'di ba? Yung mga napaka-boomer yung mga tatay na ako ang batas. Ako ang suot ng pantalon dito sa ganun. Parang ganun. So, eventually nakilala ni Charo Santos si Jay Ilagan, niligawan si Charo hanggang sa binanak na magpakasal, pero parang yung tatay tumutol pero wala siyang nagawa, pero gustong manirahan doon sa mismong bahay. Ayaw nilang bumukod sila. Hanggang sa nagkaano ng kwento, yun. But may twist din doon na nakakagulat. So panoodin nyo lang guys. Kaya suggest ko sa mga bagong mga filmmaker na gustong sumikat, gustong gumawa ng mga gandang mga yung mga quality films. I suggest panoodin yung mga gawa din, mga works ni Mike De Leon. Ma-inspire kayo at makakuha din kayo ng mga style ng mga katulad nung Sister Stella yun pa. Miss Vilma Santos. Isa sa mga pelikula ni Miss Vilma Santos na pumatok to. Grabe, dami the awards nito. Ang dami nakuha ang awards yan. Gawa Durian. 10 ang nakuha ang awards. Grabe yun grabe. Diba? Isang movie, 10 awards. Wow. Ibig sabihin talagang maganda. Maganda yung pagkakagawa. Tsaka parang hindi na siya politically parang socio yun. Socio-political na palabas, which is makakarelate pa rin hanggang ngayon. Kasi about yung mga labor union, laborers, mga ganun. And yung mga runaway na mga babae, yung mga babaeng abuse tama? Tama. Yung mga inaalagaan nito ni Sister Stella, di ba? Nag-inaalagaan niya itong mga babaeng to. Tama. Isa sa mga maganda pelikula ni Ate Bian, panoorin niyo kung... Talaga nagre-reflect sa kung anong nangyayari sa lipunan natin. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Ate Bian, yung katarungan para kay Cadencio. Di ba? Ganon. Very famous line. Famous. Kung kay Nora Honors, walang himala, di ba? Yun. Kay Vilma, yun yung famous line. Kay Vilma naman yung katarungan kay Dencio Padilla. Mang Dencio. Gulat naman ako. Anyway, yun nga, mga film buffs. May isa pa. Bayaning Third World, yan. Maganda yan. Bayaning Third World. Yeah. Na ano pa yan? Year 2000. Year 2000 yan, college pa ako. College tayo nung college station Na ano pa, nirekomenda ng Dex pa nung time na yun, hindi pa DepEd. Hindi pa DepEd, Dex pa dati. Nirekomenda nila na panoorin ng mga students, ipalabas sa mga school kasi very relevant yung theme. Marami kayo matutunan, Tsaka conflicting din yung story niya in regards sa Catholicism and also pagiging patriotic. Kasi parang it's about the story ng mga filmmakers na marami silang tanong about Jose Rizal, especially yung pagiging anti Catholic ni Rizal.
during that time na syempre which is understandable naman kasi nga 'di ba na-oppress yung mga tao. Iba kasi iba yung naranasan nung unang panahon. Iba ang naranasan ng mga tao, ng mga Pilipino noon sa pamamalakad ng mga pare. Iba na kaysa sa ngayon, ibang-iba na. Maraming hindi magandang pangyayari noong time na yon. So parang inaalam nila kung ano yung tunay na dahilan ng pagiging anti-Catholic nito ni Tama. Pero sa hinaba-haba nung pag-interview nila, pag-research, parang na-realize nila na hindi pa rin pala nasagot yung tanong nila. And ang naging conclusion na lang nila, parang may kanya-kanya tayong version ng pagiging hero. Tama, sabi nga nila, may kanya-kanya tayong Rizal. Tama. Parang so, ang ganda. Maganda. No, ang ganda. Parang tuloy gusto kong balikan yung mga films ni Direk. Yan, tama. No, saan po kaya, baka po alam nyo kung saan namin pwedeng panoorin, paki-comment lang po. Paki-comment lang po, Kasi, saan ba? Torrent ba? Pirate Bay ba tayo? Ano bang... Grabe. LimeWare? Wala nang LimeWare. Hindi ko alam yung mga restore na films ng ABS-CBN. ABS, nag-restore sila ng mga movie. Ang alam ko meron sila mga ni-restore, pero hindi ko alam kung nasa YouTube pa. Anyway, sana may mahanap pa tayo. Kasi, history history to tsaka isa sa mga kumbaga sa mga literature na kailangan panoorin ng lahat. Parang movies na you need to watch before you die, parang gano'n. Kasi nga it involves politics, socio-politics, yung mga current issues ngayon, nagre-reflect yun sa atin. Movies na kasi nga history repeats itself di ba? Kaya gano'n. So, yun na nga, medyo lumayo na tayo kay Direk, pero again, nakikirami po kami sa pagpanaw ng isang magaling at pwede kang direktor na si nakapanghinayang. Pero maagang nawala. Pero bago siya nawala, nag-iwan siya ng last movie niya with Atom Araulio, yung Citizen Jake. Citizen Jake, isa rin na medyo political din. Yes, about martial law naman yung setting. Tama. About about Atom Araulio, kung saan siya ay anti-Marcos, pero yung mga parents niya is cronies ng Marcos. During that time, nung sa mga nagkaroon ng conflict. Atom Araulio, hindi Atom Ang, baka malito kayo. AA. So, yun na nga. Thank you sa mga naging gawa niyo po. Direk Mike De Leon sa yung legacy na naiiwan sa amin. It will live forever. Of course. Diba? So yun na nga guys, thank you for supporting our channel. Medyo sa show namin. Medyo mayroong malungkot tayong balita pero siyempre kami naman kahit malungkot masaya man yan, kailangan namin i-share sa inyo. Life goes on. Life goes on. Kailangan namin i-share namin sa inyo kasi nga gusto namin ibigay lahat ng mga balita or mga showbiz information na hindi pa naririnig sa iba. So yun ang role namin is pasayahin kayo. 'Di ba? And thank you nga pala sa mga socials namin, sa aming Facebook and YouTube. Please follow this Kurso on Air. Okay? Nasa rin po kami, nasa TikTok and IG meron din. And also don't forget to visit our official website sa diskurso.ph. Yun na nga, guys, again, thank you sa pag-support sa amin and like promise namin, magbibigay pa kami ng maraming information and topics, trending topics na kaya naming ipakita sa inyo. Sa mga susunod namin mga episode. Abangan nyo po yan. Kaya abang lang kayo. Kaya again, this is your Tito Ace, ang inyong machong chismoso. Kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, ang mami nyong Marites. At ito ang Marites On Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Heto na mga Mars, heto na mga sis,